ng iba. Mute ko muna si ano si Realme. Realme. Realme, mute muna kita ha. Ayun. Yan, okay. Sige, para walang masyadong ingay. Okay, so start tayo. Sino yung mga Gen Ed dito? Sino yung mga elementary education aside from Irish? Si Irish kasi elementary education. So sino pa yung mga elementary education? Yung walang major. O, chat nyo lang. Chat nyo lang. No, yung distribution kasi ng percentage sa elementary education, 60% professional education, 40% Gen Ed. Okay? So dapat mataas talaga ang score mo sa Prof Ed. Hindi ko nga maisip, nalilito ko kung bakit ang daming isipin mo ha, mas mataas pa ang passing rate lagi. Mas mataas pa ang passing rate lagi ng secondary education sa elementary education. Mas mataas pa. Lagi. Ngayon ha, ngayon ang percentage ng passing ng secondary education nasa 52.06 yata percent. Pero yung sa elementary education nasa 48 lang yata yung percentage nila September. Laging mas mataas ang rating, passing rate ng secondary education, yung may mga major, compared dun sa elementary education. Siguro, mali nga yung pagre-review nila. Nakafocus siguro sila sa general education. Samantalang 40% lang yun. Okay, so kaya Irish, oh, alam mo dapat sagutan ang professional education para masiguro mong pumasa. So ikaw na bahala sa Gen Ed. Kahit sabi ko nga, lahat ng mga available na resources, pag-aralan nyo. Kung may mga free videos, panoorin nyo. Pero, take note, hindi lahat kasi ng mga answers doon sa mga reviewers tama. Nung nag-review ako, every time na may question doon, okay, ang ginagawa ko, dino-double check ko talaga sa Google yung answer kung tama o mali. Ang daming mali. Ang daming maling answers doon sa mga reviewers. Okay, kaya ang gawin nyo, pag nag-answer kayo ng mga reviewers, double check nyo sa Google kung tama o mali yung answer. Ganyan ginawa ko, kaya may record pa ako dito ng mga ni-review ko. Okay? O, sariling sikap. Alright, o start tayo. Kuha muna kayo ng papel tsaka ballpen kasi may papasagutan muna ako sa inyo. Okay? Ito yung kinakatakutan daw nilang ano ng mga estudyante. Threatens the students daw to. Threatens the students. Okay, yung surprise quiz. Okay, start tayo ha. Sige, sagutan niyo muna to. Sagutan niyo muna to bago tayo mag-discuss. So, per number, bigyan ko lang kayo ng 30 seconds per number. Sige, 30 seconds. Start na, sige. Sige po. Sulat mo muna sa Sulat mo muna sa papel. Sulat Ay, nyo sa sorry. papel yung answers nyo. Tapos, isend nyo sa akin, private message sa messenger. Para hindi makita ng iba. Sige. Next na tayo. Number 2. Dapat 45 seconds, man. Masagutan nyo yung mga questions.
Number 5. Number 6. Okay, 7. Okay, 8. Yan na, 8. Ready. Ako. Okay, number 9. Number 10. Yan. 10 items lang to. 10 items lang. Tapos na. Oh, pag tapos ka na, send mo sa akin yung answer mo. Okay? Private message, messenger. Messenger. Kasi i-check natin to. Okay, sige, yan. Sir, medyo nalito po ako sa sa number. Parang Number ka. Narito ka sa numbering. Okay. Narito ka sa numbering? Sige. So, send nyo yung answers nyo. Private message. Para ma-discuss natin. Actually, ito, quiz lang to pero discuss natin ng saglit.
Meron talaga tayong iba pang discussions for for professional Saan po education. isi-set, sir? Doon po ba sa Messenger. coach? Wag sa group chat ha, private message kasi pag sa group chat makikita ng iba yung answer mo. Sa Okay. Franklin na account coach o sa yung isa? Yung sa account ko mismo. Kasi baka kopyahin nila yung answer mo. Mali yung answer mo, kopyahin nila yung Okay mali. lang. Joke lang, joke lang. Kopyahin nila yung maling answer. Bahala sila sa buhay nila, di ba? Oh. Kopyahin nila yung maling answer. Hindi, joke lang. Sige, nandito na yung answer ni Rena. Sino pa yung iba? Sige, sa inyo na yung answers nyo. Para ma-discuss natin. Kay Rena pa lang yung nandito. Okay lang yan, huwag kayong mahiya. Practice pa naman to. O, nandito na yun. See. Okay. Okay, nandito na yung kay Irish. Perfect. Perfect numbering. Perfect. Perfect na to, perfect. Perfect numbering. Okay. Sige, para ma-discuss natin. Sino pa yung iba? Tatlo pa lang yung nag-send. 4, si Johnny Rose. Okay, di-discuss natin to para at least alam nyo paano kumuha ng answers ulit. Yun yung main goal natin. Alam nyo paano kumuha ng mga answers. Aga, okay. Ito na. Tapos na? Johnny Rose. Perfect numbering. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Sino pa yung iba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, sino pa hindi nag-send? Kint? Kint, katapusan. Tapos ka na? Para makaparticipate kayo, paano mag-answer. Okay lang, kahit hindi nasagutan lahat. Ganito ha, kapag nasa actual test kayo, kahit anong test pa yan, tandaan nyo ha, kahit hindi let yan, huwag kayong mag-iiwan ng blanco. Bakit? Kasi pag nag-iwan kayo ng blanco, mali na yun kasi blank nga eh. Wala nga siyang answer eh. Di ba? Pag hindi mo alam yung answer, edi i-guess mo na lang yung answer. Baka mamaya tama pa yung guess mo. Oh. Logic yun ha? Huwag kayong mag-iwan ng blanco. Baka mamaya kasi hindi nyo sinagutan yun. Shade lang naman yun. Multiple choice lang naman. So, sagutan mo na. I-guess mo na lang yung answer. Oh, wag mag-iwan ng blank.
Baka maka-apekto yun sa score mo. Tapos, yung mga nagtatanong, paano ba pag may erasure? Ha? O, nag-erase ako nung nag-take ako ng test. O, ang dami kong erasure doon. Nag-erase talaga ako. Pinalitan ko yung answer ko. Okay lang yan. Okay lang yan. Mababasa pa rin yan ng computer. Ganon din kasi ginawa ko nung sa civil service dati. Nag-erase din ako. Pasado din civil service. O, first take ko lang ng civil service. Hindi pa ako nag-review nun. Tapos ngayon, nag-review ako 1 month. O, pumasa pa rin. Okay lang yan may erase. Tapos palitan mo. Kasi baka mamaya naalala mo talaga yung tamang answer. Tama na yung answer mo. Hindi mo pinalitan kasi takot ka. O, patay. Sayang, di ba? Okay? O, yun. Sige, check natin. Tingnan. Discuss natin, ha? Discuss natin. Yan. Number 1. Number 1. O, Rena, ikaw na magbasa, Rena. Sir, ang liit po. Hindi mo makita? Cellphone pala. No? Hindi ka nag-ano. Yan. Ay, naka-cellphone po. The Philippine Association for Teacher and Educators, or FAFTI, proposed a new curriculum for teacher education to make graduates of teacher education more globally competitive. Okay. Recommended po. Ano answer mo? Recommended curriculum. Recommended curriculum. Okay. May ibang answer dito. May ibang answer. Si ano lang ang nag-ibang answer. Okay, si Irish. Sige. Sabi dito kasi, yung PAFTE daw, grupo to, association yung PAFTE, grupo yan. Okay? Nag-propose daw ng bagong curriculum. Bagong curriculum daw, okay? Tapos, to make graduates of teaching education more globally competitive. So, meron silang bagong proposal, yung PAFTE. Ano yun? Ano yung proposal nila? Saan natin nilalagay yun? Anong classification nun? Pag sinabi mong supported, ano bang ibig sabihin ng supported curriculum? Ano ba yung mga supported curriculum? Sige. Ano yung supported curriculum? Baka kasi, hindi natin alam yung mga curriculums. Ano yung supported? Yung supported is? Sino magbibigay ng meaning na supported curriculum? Supported nga, may support. Yung mga support mo, yung libro. Diba? Supported curriculum. Meron kang libro. Meron kang mga document. Kaya siya supported kasi may support ka ng mga, may mga gamit ka. Supported curriculum. Yan yung supported. May mga gamit ka. So, ito ba yung answer? Yan ba yung answer? Resources kasi to. Resources to. Ito yung mga gamit mo. Okay, ito yung mga gamit mo. Resources to supported curriculum. Tama to o hindi? Tama hindi? Ang sabi kasi dito, proposal to. Yung PAFTE kasi ang nag-propose. So, hindi to. Tama. So, mali ito. Automatic mali na to. Cross out mo na kaagad yan. Okay, so merong mga ganitong question sa actual test talaga. May mga ganito. Pero kakaunti lang. Okay, sa professional education, merong mga ganitong question pero konti lang. Mostly talaga ang nandoon mga situationals. Okay, mga situational yung nandoon. Punta tayo sa B. Ano naman yung hidden curriculum? Ano naman ang hidden curriculum? Hidden. Sige. Ano yung hidden curriculum? Hindi din alam yung hidden curriculum. Okay. Hidden curriculum, ito yung mga hidden nga hidden. Para mga hidden agenda mo, mga ganun. Pag sinabi mong hidden agenda, ano ibig sabihin nun? Hidden curriculum. Ito yung hindi alam ng mga estudyante na itinuturo mo sa kanila pala. Tulad ng mga yung mga values. Okay?
Oh, kaya yung sa hindi lang sa values, halimbawa yung mga norms. Okay, yung mga norms, kasama yung mga norms, yung mga beliefs, kasama yung mga beliefs diyan. Hindi alam ng mga estudyante na tinuturo mo na sa kanila, kaya nga siya hidden curriculum. Oh, okay? Ayan yung hidden curriculum ha. O, dapat intindihin. So, ibig sabihin, mali din siya. Mali din siya. Tandaan nyo ha, supported. Yan yung mga resources, yung mga documents, yung mga libro, mga ganun. Supported curriculum, meron kang support. Meron kang support. Yung hidden curriculum, yan yung hindi alam ng mga estudyante na tinuturo mo na sa kanila. Kaya nga siya hidden. Yung mga norms, yung mga beliefs, okay? Yung mga values, mga ganyan. Hidden curriculum yan. Okay, sa society, kasama yun dyan. Ngayon, dalawa na lang ang choices mo. Pag nag-cross out ka na ng answers, yan, so konti na lang. Siyempre, tingnan mo muna yung question, ha? Tingnan mo. Meron na nga ditong meron na nga ditong group may group na nagbigay ng proposal, Doon pa lang propose, ayan no, sa propose pa lang na word, dapat alam mo na. Ano ba ibig sabihin ng propose? Di ba nag-propose? So, ibig sabihin nag-recommend siya. Di ba? Proposal or recommendation. So dapat ay no, nandiyan na nandiyan na siya recommended, di ba? So recommended curriculum, siya yung nag-recommend, sila yung nagbigay ng proposal. Recommended pag merong mga grupo, mga tao na nagbigay niyan, okay, Department of Education ba, ganyan, or Commission on Higher Education ba, ibig sabihin recommended curriculum 'yan. Okay, ibig sabihin recommended curriculum 'yan. Ano ba naman yung assessed curriculum? Baka kasi sabihin niyo mamaya, sir, ano yung assessed? Baka mamaya assess yung answer diyan. Ano yung assessed curriculum? Sige, sino mag-a-answer ng assessed curriculum? Ano ibig sabihin niyan? Attention sa bayan, mga inyong paladala. Assessed nga di ba? Assessed curriculum. Ibig sabihin, ito yung mga evaluations. Okay, mga evaluations 'yan. Evaluations mo sa mga estudyante, assessed curriculum. Kumusta yung mga estudyante mo? Di ba? Ganyan. Yan yung assessed curriculum. So, ibig sabihin, mali na rin siya. Propose. Kaya ang lagi kong advice sa inyo, yung mga first takers, okay? Yung mga repeaters, dumihan nyo yung test paper nyo. Dumihan nyo yung test paper nyo. Tingnan nyo yung mga keywords. Underline nyo kaagad. Hanapin nyo kaagad yung answer. Pag mali, nalito ka, mali yung answer, cross out mo. Mali itong answer, cross out mo. So ilan na lang matitira? Dalawa na lang. Ibig sabihin, 50% na yung 50% na yung chance mo na makuha yung correct answer. Kasi dalawa na lang ang naiwan. 10:30, clear off, verify. Okay? Excuse me po, Sir Franz. Yes. Sobrang ingay po. Parang kay Yani, mute mo na kita Yani ha. Ayun, sige. Yan. Klaro. Klaro to. Thank you po. Ganyan mag-answer. Pag ginanito nyo sa Prof Ed, I'm telling you, okay? Madali lang ipasa ang Prof Ed. Mataas pa ang score nyo pag ganito ginawa nyo. Yung Prof Ed nga almost 1 hour ko lang sinagutan yung Prof Ed. Almost 1 hour lang. Hindi umabot ng 1 hour. Yung mga, siguro iniisip ko yung natatandaan ko mga 50, mga 55, ganyan. Tapos yung examiner namin, yung proctor namin sabi, hindi mo nare-review yung answers mo. Sabi ko sa kanya, hindi na ma'am. Tama na yan, baka malito pa ako. Kasi magre-review ka pa, baka malito ka na, naintindihan mo na yung mga questions. Intindihin mo na yung question. Merong propose, so dapat recommended. Okay? Number 1 is letter C. Recommended curriculum. Next, number 2. Punta tayo sa number 2. Number 2. Sinong gustong sumagot ng number 2? Sige, si Aga. Aga, pakibasa yung number 2. Aga, nagbabasa ka, Aga. Saan si Aga? Nakamute ka. Pa-unmute na lang, tapos basahin mo yung number 2. Okay. Sige, ako na lang para mas mabilis. Sige. Para mas madali. Sige. Discuss natin. Which of the following is not an example of cooperative learning?
Cooperative learning ha, kaya nga sabi dito, not, hindi example. Tapos, cooperative learning. So, ganyan ang gawin nyo sa actual test. Underline nyo kaagad, yan. Cross out nyo kaagad yung mga maling answers. Kasi nga, not an example daw. O, cooperative ha? Ano ba ibig sabihin ng cooperative? O, tulong-tulong. Tulong-tulong. O, jigsaw. Ano ba yung jigsaw? Baka mamaya kasi, sasagot ka ng jigsaw, tapos hindi mo naman alam yung jigsaw. Ano ibig sabihin ng jigsaw? O, sige, ano yung jigsaw? Jigsaw method. Ha? Yung jigsaw, parang lang din. Alam mo naman yung jigsaw puzzle, 'di ba? Ah. Alam niyo yung jigsaw puzzle, may puzzle lang 'yan. Parang ganun lang din. Okay, nagtutulong-tulong yung mga estudyante, meron kang topic na ibibigay sa kanila, meron kang activity na ibibigay sa kanila, magtutulong-tulong sila. Okay, magtutulong-tulong sa para maintindihan 'yun, yung puzzle na binigay mo. Yan ang jigsaw. So ibig sabihin, cooperative 'to. So, hindi ito ang hinahanap natin kasi ang sabi, not an example of cooperative. So, cooperative kasi to, so hindi ito ang answer. Think, pair, share. Yan na naman. Meron ng pair. May pair na ha. Automatic. Kahit hindi mo naisipin, kahit hindi mo alam yan, hindi mo alam ang ibig sabihin yan, mali na yan kasi pair na nga eh. Pair. May share pa. So, cooperative yan. Ang hinahanap natin, not. Ganon ha. Pag hindi nyo alam, tingnan nyo na lang. O isipin nyo na lang kung ano yon. Cooperative learning kasi cooperative learning. Debate. Debate naman. Cooperative ba tong debate? Sige. Cooperative ang debate o hindi? Cooperative learning ba yan? Cooperative kasi ilan na kayo nagdi-debate? Marami kayong nagdi-debate, di ba? Marami sa debate. Hindi lang isa. Alangan naman i-debate mo yung sarili mo. Ikaw lang mag-isa. Dinidebate mo sarili mo. Nakarap ka sa salamin. Di ba? Didebatehin mo sarili mo. So, ibig sabihin, hindi lang yan isa. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. So, cooperative pa rin siya. May learning ng grupo. So, hindi pa rin yan ang hinahanap natin. Kasi ang sabi, not an example. Yung essay. Basic essay kasi, ikaw lang kasing magsusulat niyan. Ikaw lang mag-isa. So, hindi siya cooperative kasi ikaw lang solo. So, ito ang hinahanap natin, essay. Tingnan nyo yung answer nyo kung tama. Check natin yung mga answers nyo. Correct. Okay. D. Johnny Rose. Okay. Irish. Irish ha. Ganyan mag-answer Irish ha. First taker naman si Irish. First taker ka Irish, no? First time niya. So, ganyan mag-answer sa Prof. Ed. Okay, ganito mag-answer sa Prof. I'm telling you, pag ginawa nyo itong mga ganito, mataas talaga ang score nyo. Imposibleng mababa ang score nyo. Okay, kay Tiarang, kay Rena, letter D. Okay, very good. Marami pa rin nakakuha ng tamang answer. Okay, marami nakakuha ng tamang answer. Siguro mga dalawa lang yung mali. Okay, next, number 3 tayo. Ganyan lang gawin nyo. Ganyan lang gawin nyo. Essay. Yun, essay. Number 3. Sabi dito, which of the following factors can most effectively prevent? Most effectively prevent daw. Effectively most effectively prevent, nakaka-prevent daw sa unruly scenario, yung mga unruly, yung mga magugulo na scenario sa classroom. Sige, anong answer nyo? Tingnan natin yung mga answers nyo. May nag-answer ng C, process. May nag-answer ng C, process din. Okay. A naman, may nag-answer ng A. C. Tapos D. So may nag-answer ng D. Okay, sige. Sige, tira natin. So, intindihin muna natin. Process. Process kasi, ang sinabi kasi, effectively prevent. Prevent. Effective. Prevention ng unruly scenario. Unruly scenario. Pag sinabi mo bang process, may prevent mo ba yung unruly scenario? Process yan eh. Hindi po. Process, di ba? Process kasi yun. Hindi, automatic hindi. Mali na kaagad yung process. Unruly scenario, mga magugulo sa classroom nyo. Halimbawa, nasa classroom kayo. Paano mo maiiwasan yung mga unruly scenario? Araw-araw ba? Ganyan gagawin. Unruly lagi. Di ba? Yung mga rules, nakaka-prevent ba to ng unruly scenario, yung mga rules? Di ba sabi mo,
No speaking in dialect. O walang maingay dapat. Pero meron pa rin, di ba? Sa classroom, meron pa rin maingay. So kahit pa may rules kayo, siyempre, hindi pa rin ito makakaprevent ng unruly scenario. Ganun pa rin yan. So meron na lang tayong dalawang answer dito. Ngayon, ang tanong, ano ba yung thrust? Ano tong thrust na to? May nag-answer kasi ng thrust. Ano ba tong thrust? Thrust. Ano yung thrust? Sige. Pag sinabi mong thrust, ano ibig sabihin yan? Ha? Ito yung parang meron kang force. Okay, meron kang force na ginagamit dyan. May mga drives. Yun yung thrust, ha? Hindi ito yung pasabi mo thrust. May H yan, oh. May H yan. Okay? Oh, dinadrive mo sila sa ganyan. O ito dapat gawin nyo, ha? Yan. Pino-force mo, parang pino-force mo sila. Pino-force mo sila. So, tama ba to? Pino-force mo, unruly scenario. Hindi, mali pa rin to. So logically, mali pa rin to. Oh. Tingnan niyo yung answer niyo. Walang nakakuha ng answer dito. Mali. Wala kahit isa. Wala kahit isa. Sino? Sino nakakuha ng answer sa number 3? Routines to, routines. Ha? Kasi alam na nila kung anong gagawin nila. Alangan namang araw-araw ito gawin mo o pilitin mo sila. Ganito gawin nyo. Alangan araw-araw i-remind mo sila ng mga rules nyo. Araw-araw i-remind mo. Ganito ang process natin, ha. Process to, process. Routines. Kasi pag yan na yung ginagawa nila sa umaga, sa hapon, pag-uwian. Di ba? Alam nyo na yung pag-uwian. Fall in line. Pagpapasok sa classroom, fall in line. Ganyan tayo, ha. So alam na nila ang gagawin nila. Kaya ang answer dito is, yan, routines. Routines dapat yan. Okay? Analyze muna yung question, ha? Analyze. Question lagi. Intindihin ang question. Pag hindi mo naintindihan yung question, mahihirapan kang sagutin talaga. Sige, number 4. Yan, routines ang answer. Number 4. On types of curriculum na naman. On types of curriculum, which includes the course of study syllabi. Study syllabi, ha? Yung mga syllabus. Modules. Books. Yan, na-discuss ko to kanina. Parang na-discuss ko to kanina. Diba? And the lesson plan. Tingnan natin yung mga answers nga. Answers kayo dito. Tingnan natin. Tingnan natin. Okay. Merong answer ng B. Yan. Tingnan mo. Bakit may B? May C. Tapos may A. Okay. Now, ito, ha. Ito obvious. Obvious na obvious to. Bakit? Learned curriculum. Siyempre hindi yan learned curriculum. Mali na kaagad yan. Cross out mo na yan. Cross out mo na yan. Kasali ba yung lesson plan dun sa mga learned curriculum? Kasi yung learned curriculum, para kanino ba to? Para kanino tong curriculum na learned curriculum? Para sa mga estudyante. Para sa mga estudyante yan. Ito namang hidden. Na-discuss ko na itong hidden kanina. Ano ba yung hidden? Hidden, di ba? Yung mga tinuturo mo na hindi alam ng mga estudyante, yung mga values, yung mga norms, okay? Yung mga kasama na yung beliefs doon, yung traditions. Yan, mga hidden curriculum yun. Di ba? Ito namang supported curriculum, na-discuss ko to kanina. Yung resources mo to. Resources mo, ito yung ginagamit mo. Okay? Ginagamit mo, resources, pwedeng libro, pwedeng projector mo, okay? Pwedeng yung mga Manila papers mo na ginagamit, di ba? Yun, supported, pwedeng computer, supported siya. Yan ang supported. Ito ba ang answer? So, malilito kayo kasi mayroong dalawang posibleng answer dito. Ngayon, ang sa question kasi, yan, kaya in-underline ko na. Di ba? Ang in-underline ko na. Ang question kasi, syllabi. Ano ba yung syllabi? Ito yung syllabus. Plural, syllabi, siyempre. Okay? Modules. Ano ba yung mga modules? Ano ba yung mga books? Ano ba yung mga lesson plan? Ayun, nagbigay na kasi siya dito. Course of study ng syllabi, modules, books, at saka lesson plan. Specific kasi siya. Specific siya. Yang 4 lang yan. Wala namang sinabi ditong etc. May nakalagay ba ditong etc.? Diyan kayo malilito. Kasi ang nakalagay dito, specific na 4. May sinabi ba ditong PowerPoint?
May sinabing PowerPoint, wala. May sinabi ba dito mga IMs mo? No, Wala, sir. Wala din, Wala di ba? po. Oh, dun magkakatalo. Kaya dapat intindihin niyo ng mabuti yung question. O, di ba? So, anong answer dito? Written. Written. Very good. Written ang answer kasi itong supported. Pwede itong mga IMs, mga PowerPoint, yan ang supported curriculum. So, mali ito. O, di ba? Written. Kasi ito, mga written yan lahat sila. Kaya nga wala ditong nakalagay na etc. Kung meron pa, dito kayo magkakatalo. Kung merong nakalagay dyan, PowerPoint, computer, IMs, dito yan sa supported. Kaya lang, wala. So, written curriculum siya. Yan ganyan pag-answer sa Prof. Ed. Pag madali mong maintindihan, na-analyze mo yung question, madali mong makukuha ang answer. Okay? Alam nyo kasi, kaya napadali sa akin yung Prof. Ed dahil sa IELTS. Kasi sa IELTS, kapag nag-take ka ng IELTS, okay, International English Language Testing System, kailangan talaga ng comprehension doon. Kung hindi, babagsak ka. Yung IELTS, 12,000 yun per test. Pag nag-take ka ng IELTS, 12,000, magbabayad ka. So, mahal. Okay, kaya importanteng comprehension dito. Sige, number 5 tayo. Yun, written curriculum. Okay, number 5. Si Lucci, gusto ni Lucci magbasa nagtaas siya ng kamay. Lucci, pakibasa. Nagtaas si Lucci ng kamay. Sabi niya ako daw magbabasa. Lucci. Ako po? Yeah, Sorry. pakibasa. Okay. Sorry. Number 5, what is the aim of Teacher Lewis when he introduced the difficult social problems of poverty, disadvantaged sectors using brainstorming rather than a lecture? Letter A, generate ideas. B, awaken awareness. C, involve discussants. D, solve the problem. Ano sir? Okay. So anong answer mo dyan? B? Answer mo is letter? B po. B as in boy. Sabi niya B as in boy. Yan. Okay, so tingnan natin yung answer ng iba. Kay Lucci, B. Kay Johnny Rose, C. Okay, number 5, C. Kay Aga, A. Okay. Kay Irish, A. Kay Sarang, A. Kay Rena, A din. So mas maraming A. Mas maraming nag-answer ng A. Sige. Understand natin yung question. Question ka agad, ha? Question ka agad. Basahin ka ng question. Intindihin ka ng question. Underline ka agad. What is the aim of Teacher Lewis? Introduce difficult, sabi niya, difficult social problems daw. Of poverty. Yan. Of poverty. Of disadvantaged sectors. Disadvantaged sectors daw, ha? Tapos sabi niya, using brainstorming. Brainstorming na, may nakalagay na itong brainstorming, Keywords ka agad. Tingnan nyo kaagad yung question. Kasi may brainstorming na kasing nakalagay. Rather than a lecture, hindi lang siya basta-basta na lecture. Ang sabi niya, brainstorming talaga, naka-specific na siya. Using brainstorming. Sobrang dali lang, di ba? Pag sinabi mong awaken awareness, kasi may sinabi siyang brainstorming eh. Di ba? Ano pa talaga yung purpose nito? Ano yung purpose talaga nito? So, hindi mo pwedeng sabihin na awaken awareness. Yung awareness kasi pwede naman niya ma-awake eh. Kahit mag-lecture ka lang, kahit bigyan mo lang sila ng ng mga pictures, diba? Kasi ito, specific siya, brainstorming daw. Kaya nga, underline agad yung mga keywords. So, mali na to siya. Solve the problem. Hindi mo naman pinapasolve yung problem. Nag-brainstorming ka lang naman. So, mali din to. Dalawa na lang ang naiwan. Involve discussants. Discussants daw. Posible. Posible. Kaya lang, sabi niya kasi, brainstorming talaga. Brainstorming talaga rather than a lecture. Sa lecture kasi, nagle-lecture ka, pwede mo ring ma-involve yung mga discussant pag nagtanong ka, lecture ka diretso. Pero ito talaga, brainstorming lang. Brainstorming, using brainstorming. Siyempre, pag brainstorming kayo, ba ginagawa nyo? Di ba nagbibigay lang kayo ng suggestions? Suggestions lang lahat. Pag brainstorming, tandaan nyo sa brainstorming kasi, walang maling sagot.
Bakit? Kasi brainstorming nga eh, nabibigay lahat ng mga suggestions. Pag nabigay ka ng mga suggestions, yun na yun i-check. Alin yung pinaka-best. Di ba? So, ang answer dito is generate. Yes. Kasi may brainstorming lang kayo. Nakalagay na yung brainstorming dyan. Katulad nito, meron ng nakalagay, yung question. Yan, unruly scenario. May mga nakalagay na. Sa question pa lang, makukuha mo na yung answer. Okay, sa question pa lang, nandun na yung answer kaagad. Number 5, letter A. Yun, letter A. Number 5. Number 6 tayo. Actually, marami pa sana tayo i-discuss, pero ito lang muna. Okay, ito lang muna. May class ako ng 10 a.m. May IELTS class ako ng 10 a.m. kasi. Okay, sige. Number 6. Sabi dito, sorry. I wasn't satisfied with student B's yes as an answer. Si student B daw, anak ng putik kong student B na to. Tinanong mo ng tinanong, yes lang ng yes ang sagot. Yes lang ng yes ang sagot. Ginawa ni teacher naman, hindi siya satisfied. Nagtanong pa siya to explain. Yes lang. Bakit yes? Anong ginawa ni teacher? What did I do? Ano daw ang ginawa ni teacher? Sige, tingnan natin yung mga answer mo. Sabi ni Lucci, ano to Lucci? B? B daw. Prompting. Okay. Sabi ni, sino to? Ana Viv. A. Probing. Sorry. Number 6. Yes, A. Probing. Kay Johnny Rose naman, number 6 niya, B din. Prompting. Sige. Intindihin natin to ha. Sabi ni Aga, A. Sabi ni Irish, A. Okay. Sabi ni Rena, number 6, D. Asking non-directed questions. Okay, sige. Nandun na sabi ko nga, nandun na yung answer. Ano ba yung prompting? Medyo nalito kayo dito ha. Etong free phrasing, mali na talaga yan. Kasi rephrasing yan. Ano ba yung rephrasing? Nire-rephrase mo lang yung question. So mali na siya. Rephrasing. Hindi naman rephrasing yun eh. Pinapa-explain nga niya. Pinapa-explain. So hindi siya rephrasing automatic. Asking non-directed, mali din to kasi hindi naman talaga yan non-directed. Meron nga siyang direction. Tinatanong nga niya, pinapa-explain nga niya eh. Di ba? So mali na tong letter D, mali na tong letter C. So sa dalawang letters lang dapat kayo nalito. Sa A at saka B lang dapat. Ngayon, ano yung prompting? Sige nga. Ano yung prompting? Word na prompt pa lang ha. Pinaprompt pa yung estudyante. Ibig sabihin, ginaguide mo. Ginaguide mo yung estudyante. Pinaprompt. Pag sinabi mong prompting, bali ikaw na yung nag-initiate. Ikaw na nag-initiate ng answer. No? Diba? Yun yung prompting. Tapos, anong ginawa mo pagkatapos ng ano? Yun yung prompting. Nung dumating kayo doon, anong ginawa nyo sunod? Yun ang prompting. Okay? Prompting yun. Ginaguide mo na si student. Kaya lang, sabi niya, I asked her to explain. What did I do? Hindi mo na siya ginaid. Tinanong mo siya diretso. Di ba? Explain mo. Bakit yes? Yes kasi ang answer niya. Yes lang kasi yung ano, nakalagay, this, yes as an answer. Kaya nga, basahin ka agad ang question. Ganyan ginagawa talaga dapat ha. Underline nyo ka agad. Pag nag-review kayo ng kayo lang, okay, kayo lang, sarili yung review lang, mga review, underline nyo ka agad. Tapos, sabi ng teacher nga, I asked her to explain. Explain mo nga. Explain mo nga. Bakit? Diba? Yun ang probing. Nagpo-probe siya. Bakit yun ang answer mo? Ano ba yung probing? Kina-clarify mo. Bine-verify mo. Yun ang probing, di ba? Bakit yun ang answer mo? Explain mo. Di ba? Yun ang probing. Nagpo-probe ka talaga. Hindi mo malalaman kung tama ba yung sagot niya, kung naintindihan niya talaga na bakit yes ang sagot. Di ba? So, probing ang answer dito kasi yung prompting, parang ginaguide mo na yung estudyante nito ha. Yan. Okay, so number 6, answer is probing. Yun, tama. Probing ang answer number 6. Okay, next, number 7 tayo. Sino gusto magbasa? Anabib. Magaling si Anabib magbasa eh. Anabib, no? What type of learners learn better than others, particularly during class lectures, discussions, and other forms of oral communication discourse?
Okay. Ano answer ni Miss Anabib? Verbal. Verbal Verbal. learners. Verbal. Okay. May keywords na kayo dito, ha? Oo, bumihira kayo. May nagkamali pa dito, ha? Meron pang nagkamali sa number 7. Uy, ang dami pang nagkamali sa number 7. Bakit naman kayo nagkamali sa number 7? Dami nagkamali sa number 7. O yan, dami nagkamali sa number 7. Anong nangyari dito? Anong nangyari dito? Anong nangyari dito? Ha, number 7. O dalawa lang ang tumama sa number 7. Ha, ang dami-dami nyo. Dalawa lang tumama sa number 7. O, sabi na dito. Sabi sa inyo, nasa question na talaga yung answer. What type of can learn better than others, particularly during class lectures, discussions, and other forms, sabi and other forms of oral communication discourse. Sinabi na dyan oral oral communication discourse. O ayan oral. Ano ba ibig sabihin ng oral? Ano ibig sabihin ng oral? Verbal, sir. O, oral, verbal, di ba pareho? O bakit Yes, kayo sir. sagot ng tactile? Yung tactile, touch, ha? Tactile meaning touch. Kaya kasali yan sa touch. Yung mga senses natin, tactile meaning sense of touch. Tactile, touch yan. So mali. Baka nag-answer kayo, hindi nyo naintindihan yung word. Tactile meaning touch. Ha? Sense of touch yan. So mali na yan kaagad. Siyempre, tactile yan eh. Auditory, hearing, audio. Ang dami nag-answer ng B. Nalito ba kayo? Kasi oral and oral, oh. Ang dami nag-answer ng B. Auditory meaning audio. Ha? Audio, so hearing. Sense of hearing, so mali din siya, automatic. Kinesthetic, o galaw-galaw, kinesthetic. May nag-answer ng kinesthetic dyan. Ah. Kaya nga, nando na sa question ang answer. Pag nag-answer kayo sa Prof Ed talaga, I'm telling you, pag ginawa nyo itong ganitong pinapakita ko sa inyo, ha, hindi lang to memorization, ha, hindi lang memorization ng Prof Ed. Dapat dito, comprehension talaga sa Prof Ed. Kaya ganito ang gawin nyo. Underline nyo na yung mga keywords na yan. Underline nyo na yan. Tapos, i-cross out nyo na. Pag nalito kayo kung anong sagot, cross out nyo. O malito, malito. Kinesthetic, galaw, galaw, galaw. O, parang 8-8. O, mali na yan, di ba? O, verbal, oral. O, yan ang answers. O, dalawa lang ang tumama dito sa number 7. Dalawa lang sa inyo ang tumama sa number 7. Oy, medyo nagkamali sa number 7, ha? Dami sumablay. Sumablay. O, yun, verbal. Dami sumablay sa number 7, ha? GG. Ayan, verbal, verbal learner are often referred to as linguistics learners. Ayan. They enjoy speaking and turning while learning. O, yun, while learning. Diba? O, yun ang verbal. Okay, may oral na kasi din doon. So, madali mo nang maiintindihan yung question. Next, number 8. Number 8. Sabi sa number 8, which description matches the mirror principle of John Maxwell? Mirror principle daw. Doon pa lang sa question, kahit hindi mo kilala si John Maxwell, si JM, dapat alam mo na kasi nandito na yung word mirror principle. So kahit hindi mo nga kilala si John Maxwell, dapat alam mo yung answer dito. Di ba? Tingnan natin, ha. Tingnan natin yung mga answers niyo sa number 8. Kay Ren, ha. Okay. Number 8. Okay. Aga. Okay. Kay Johnny Rose. Okay. Kay Lucci. Okay. Kay Anabib. Okay. Alright. Mirror daw, mirror. Ano ba yung mirror? Kapag sinabi mo mirror, mirror on the wall. Di ba? Pag tumingin ka sa mirror, ano ibig sabihin nun? Pag tumingin ka sa mirror, mirror principle. Mirror principle nga, Di ba? Napaka-obvious. Dito na lang, ha. Mirror principle, ha. Ito naman, kahit, sabi ko, kahit hindi mo kilala si John Maxwell, pag tiningnan mo na lang tong question dito, mirror principle, mirror, ibig sabihin, nakatingin ka sa sarili mo. Reflection mo. Diba? Reflection mo. Mirror nga, reflection mo. Tingnan natin. May nag-answer ng B. Bakit may others?
May others siya, di ba? May others. Mirror to. Mirror principle. So, dapat reflection mo. So, mali na tong B. Merong nag-answer ng B. So, mali na yung B kaagad dyan. Cross out mo na yan. Mali na yan kasi may kasamang ibang tao. Trust is the foundation of may any relationship. So, may ibang tao na naman. Involved na naman ang ibang tao. Mali din siya. O, sino nag-answer ng D dyan? O, meron namang A tsaka C. May nag-answer din ng C. Meron ding nag-answer ng C. Meron na namang others yan, oh. Help others. May others na naman, oh. Kung titingnan nyo siya, yung mga choices, merong ibang taong involved. Merong ibang taong involved. Merong ibang taong involved. Sa letter A, may ibang taong involved ba dito? The first person we must examine is ourselves. Sarili mo lang. Ikaw lang mag-isa. Kaya nga, mirroring, mirror. Okay? Reflection mo. Sarili mo. Diba? Sarili mo lang. Ikaw lang mag-isa dito. O yan, oh. Dito may ibang tao. Dito may ibang tao. Dito may ibang tao. So, ibig sabihin, ang answer is letter A. Oh. Ganyan pag-answer. Analyze ang question para makuha ang tamang answer. Okay? Oh, sino nakatama dyan? Kahit hindi nyo naintindihan kahit hindi nyo alam yung mirror principle, kahit hindi mo kilala si John Maxwell, dapat alam mo yung answer dito. Dapat makuha mo yung answer. Based lang dun sa question mismo. At based sa choices. No, based sa choices. Okay? Yan ha. O, tingnan natin. O, yun. O. Kasi nga, may ibang tao dito, may ibang tao dito, may ibang tao dito. So, mali na kaagad yung tatlo. Cross out mo kaagad. Yung matitira, yun yung answer mo. Alright. Punta tayo sa number. Ito, John Muir. Ito. The mirror principle is a concept. John Maxwell states that the first person, yun, no, nandito na, oh. At least ngayon, alam nyo na, mas madali nyo nang matatandaan. Actually, guys, itong mga to, ako nang nag-research nito. Okay, ako ang nag-research nito talaga. Kung nagre-review ako, ni-research ko na itong mga sariling sikap ko to. Sariling research ko to. Okay? First person, we must examine is ourselves. So, yan ang kay JM or John Maxwell. Mirror principle niya. Okay? Next. Number 9. Number 9 na tayo. Teacher Bessie avoids out of context drills. Out of context drills daw. Ayan ha, nandyan na ha, out of context drills. Instead, she makes use of real world problems. Real world problems na ginagamit niya. For students to solve. Real world problems para i-solve ng mga estudyante na. So, this makes approach. Ano daw si Teacher Bessie sa approach na ginagawa niya? Tingnan natin yung mga answer niyo. Dapat makuha niyo pa rin to dahil sa mga keywords yan, ha? Mari pa rin kayo dito, nako. Number 9, Anabib. Tingnan natin. Tawa-tawa ka dyan, ha, Lucian. Ikaw, Lucian, ha? Ano yung answer mo, Lucian? Okay. Annie Rose, okay. Aga, aha. Okay. Aga. Tapos tingnan natin kay Irish. Uy. Tapos kay Rena. Okay. Alright. Sige. Igutan natin. Nandun na yung keywords. Ang dami pa rin nagkamali dito. Marami nagkamali dito. Siyempre, baka mamaya kasi, yung mga first timers, sige, baka nahirapan pa kayo. Hindi nyo pa alam yung dapat gawin, yung process, paano pag-answer. Okay? So, ganito lang ha, para at least, pag nag-take kayo ng test, I'm telling you, okay, itong mga tinuturo ko sa inyo, paano sagutan ang questions. Hindi to para mag-memorize lang. Ayoko kasi ng memorization. Lalo na sa Prof Ed, hindi pwedeng memorization sa Prof Ed, guys. Okay, importante dito yung comprehension, yung diskarte mo sa pag-answer ng question. Doon ka kukuha ng score sa Prof Ed. Okay? Yun out of context drills. Hindi daw siya nagbibigay ng mga out of context drills. Wala doon sa ha. Yan avoids niya daw yung out of context drills. Ngayon, ang ginagawa niya, nagbibigay daw siya ng real world problems. Real world na nandiyan real world. Bakit may nag-answer na inquiry based? Nag-i-inquire ka ba? Nag-i-inquire ka ba? Pinapasolve nga niya to solve
for students to solve. Pinapasolve niya sa mga estudyante niya. So itong inquiry, syempre mali na siya. Hindi ka naman nag-i-inquire dyan. Diba? Mali na yan. Ito namang constructivist. Constructivist. Ano ba yung mga constructivist? Diba? Mali na rin yan. Nandito na kasi yung real world o real world problems. Ano ba ibig sabihin ng real Authentic, world? sir. Authentic diba? yung answer. Diba? Mali. Mali. Real na nga real. So authentic. Diba? Nandun na. Sabi ko sa inyo kanina, diba? Yung answer nandun na sa question. Yung answers nandun talaga sa question. Kailangan nyo lang intindihin ang question. The development, mali na rin yan. So, ibig sabihin, authentic, real world. Okay, ganyan lang pag-answer sa Prof. Ed. Next. Yun, real world, authentic. Okay? Number 10 na tayo. Ito yung last number. Number 10. Real world. Real world. Ano yung answer mo doon, Rena? Answer ka dyan, Rena. Tama naman yung Rena. Number 10. Sabi dito sa number 10, what is a concrete proof that the teacher, the public servant, has violated Republic Act 6713's mandate to demonstrate, ayan demonstrate, nandito na naman yung answer, syempre, modest lives, it daw, nila at sa income. So, yung pamumuhay mo, dapat appropriate lang sa position mo tsaka sa income mo. Excuse me, sir. Di ka po marinig, sir. Yung nagkakanta po yung naririnig. Ano ba kumakanta? Ano kumakanta? May kumakanta. Guys, cancellation kasi itong sa akin kaya wala akong masyadong marinig din na ano. Okay, sige. Ayun ha. Sabi dito yung pamumuhay daw dapat ng mga teacher dapat siyempre dun sa income mo. So ano yung na-violate mo halimbawa? Tingnan natin yung mga answer nyo. Kay Lucci, sabi niya C. Ay kay Anabib pala, Anabib sabi niya C. Kay Lucci naman, sabi niya A. Kay Johnny Rose naman, sabi niya D. Dito may political participation. Diba? So ito pa lang, mali na siya, diba kasi political party? Anong kinalaman ng political party dito? Siyempre, dapat na as public servant. So ibig sabihin, walang kinalaman yung mga political party dito. So itong letter D, mali na kagad. Peddling, undue patronage. Ano ba yung peddling? Ano yung peddling? Sige nga, kung peddler ka, anong ginagawa mo? Baka mamaya nag-answer na naman kayo ng B, hindi nyo alam yung peddling, yung peddler, ha? Tingnan nga natin yung mga answers nyo dito. Sino ba may nag-answer ba ng B? O merong nag-answer ng B? Answer ng B. Tingnan natin yung iba. May nag-answer pa ng B dito. Peddler, ha? Peddling. Peddling, ibig sabihin nagtitinda ka. Nagtitinda ka. Okay? So automatic mali na to. Okay ka naman na magtitinda undue patronage. Mali na yan, siyempre. Intindihin ang question, ha? Intindihin ang question. Yan. So dalawa na lang ang naiwan. Ito naman, inefficient use of public. Inefficient use. Ito tama yung paggamit mo ng public funds. Anong kinalaman nito dito sa modest lives mo as appropriate position mo sa at saka income? Anong kinalaman nito? May kinalaman ba to? May kinalaman to sa tanong? Wala. Ha? Walang kinalaman sa tanong yan. O bakit? May nag-answer ng C? May nag-answer ng C? Ako. Ako po. Ngayon na kasi yung time, hindi ko na naubos na yung Gilasan ako A. Gilasan akong C. Diba? Anong kinalaman nito sa pamumuhay ng isang guro na naaayon sa kanyang position at income? Anong kinalaman ng inefficient use of public funds yan? Anong kinalaman mo sa public funds? Wala kinalaman yung public funds yan. Ibig sabihin, mali na siya. Diba?
O eto kasi nga extravagant lifestyle. So ibig sabihin, uy, May mag-aaral ang lifestyle. pamumuhay mo. Baka gasto ka ng gasto ng kung ano-ano, kung ano yung pinibili mo. Yung mga gamit mo, di ba? Sobra-sobra doon sa income mo. Oh, yan yun. Yung mga pinagbibili mo, sobra-sobra doon sa income mo. Ayan, oh. Letter A. Nandun na rin sa question yung answer. Ayan, oh. Nandun na sa question yung answer. Efficient use of public funds. Okay. At least ngayon, alam nyo na paano sagutan ng mga questions. Sanayan kasi to. Pag nasanay kayo, I'm telling you, sobrang dali lang ng Prof. Ed. Pag nasanay kayo ng ganito. Okay? Pag nasanay kayo ng ganito. O sino yung mga retakers diyan? Sino mga retakers? Ako po, sir. Repeaters? Ako po. Okay, repeaters. Ako po, Okay, sir. sige. I-check nyo. Mamaya, i-check nyo yung score nyo sa Prof. Ed. Tapos, i-send nyo sa akin yung score nyo sa Prof. Ed. Sige, yung score nyo. Prof. Ed yung malaki ko, sir. Anong score mo sa Prof. Ed? Bumagsak ako sa major. Anong score mo sa major? 71 yung Prof. Ed ko, tapos 66 yung major. O ang baba pa rin ng Prof. Ed. Yung Prof. Ed hindi baba. Yes, Tandaan nyo sir. pa, ang Prof. Ed kasi hindi dapat bababa yan sa 83. Okay, wag niyong pababain sa 83 yung Prof. Ed. Kaya ito yung ginagawa natin. Tinuturuan ko kayo paano sagutan ang professional education. Lalo na kay Irish. Irish kasi, sino pa dito yung elementary education? Lalo na kayong dalawa ha, yung sa elementary education. Kasi 60% ang Prof. Ed doon. 60% ang Prof. Ed. So, ang laki ng percentage. Doon pa lang sa Prof. Ed, kayang-kaya nyo na ipasa. Out of Okay? nowhere kasi yung, sir, sa major. Huwag nyo naintindihin yung major. Yung major, basta magbasa lang kayo, mag-practice kayo sa major, yun lang talagang kaya nyong gawin doon. Kasi sa major kasi, wala. Yung mga ni-review ko nga dati sa English major, wala, halos walang lumabas. Maraming components, sir. Kasama na doon yung mape. Oo, ang dami. Halos walang lumabas Yung doon sa mga sir, yung mga tinikling-tinikling. Yun. Sabi ko nga nung nag-take ko ng test, itong mga questions na to, wala naman to sa table of specifications. Wala siya sa TOS. Kaya yung ibang mga English majors, wala, bumagsak. Yung iba, kahit makakuha lang ng mababang score, tuwang-tuwa na talaga. Tuwang-tuwa na talaga sa English. Kasi yung English major talaga, nako, takit sa ulo yung English major. Iniisip ko tuloy, baka yung gumawa ng mga questionnaires sa English major, hindi English major ang gumawa. Hindi English major ang gumawa. Pati yung sa math siguro, hindi rin math major, kaya ang daming mali. Okay? O ganyan lang pag-answer ha. O send nyo yung score nyo. Send nyo yung score nyo para maano natin. Send nyo yung score nyo. Okay lang to. Practice pa lang naman to. So, next 6 time. over 10. 6. Okay. Sige, 6. Okay na yan, 6. Konting practice pa yan ha. Siguro, mga 8 over 10. Okay na yun. 80%. 8 over 10. Konting practice pa. Konting practice pa. Yan ang ginagawa natin para masanay kayo. So, next meeting, may quiz ulit tayo. Okay, quiz ulit tayo. Pero tataasan natin ha. So, from 10, isipin mo na lang ha, ganito gawin nyo ha. Nung nag-review ako, ang ginawa ko, every day ha, may sinasagutan akong questions, 1 to 10. So, ibig sabihin, araw-araw, meron kang 10 natututunan. Ha? Araw-araw, meron kang 10 natututunan. Iisipin mo, kailan pa ang test nyo? Sa March pa. Ang dami pa. So, 10, sabihin natin 90 times 10. 900. Ibig sabihin, kahit kung 10 araw ang nalilearn nyo, o dagdagan nyo pa, more than 1,000 ang matututunan mo. Pagdating mo sa LET exam, more than 1,000 na yung natutunan mo. O, di ba? Ganyan ang diskarte ha. So, next meeting, damihan natin. Next meeting, mga 20 items tayo. So, quiz ulit tayo bago natin sagutan. Okay? Quiz ulit tayo bago natin i-discuss. Okay? Marami po. May klase kasi ako kaya. Thank you so much, sir. Okay, God no bless. problem, no problem. All right? So may question bago tayo mag-leave. May question? Wala po. Wala. Thank you Okay, po. sige. No problem. I'll see you next time. Okay, see you next time. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, sir. Di na sayang yung araw ko. Okay, at least may natutunan ha. At least may natutunan. Okay, bye-bye. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Okay. Bye, sir. Thank you. Okay.